So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin yung pinakamainit po ngayon o controversy kabola sa Philippine basketball. And it's not in the PBA kabola, it's in the UAAP kabola. Yun yung pag-uusapan natin, and then ilalabas din po natin yung perfect trade po natin between Ginebra at saka itong si TNT. So hindi pa ako subscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So at the recording po of this video kabola, natalo po ng Ateneo ang UE para po tapusin na po yung hope ng UE po na ma-end po yung kanilang current streak po of not reaching the playoffs kabola. Dito na po ay tumitindi kabola ang mga aligasyon laban nga po sa Ateneo kabola na siya po ngayon nasa 4th place kabola. Tinatry nila hindi po yung 4th place, and with this win against UE sobrang laki po ng chance na magigip po nila yung kanilang Final Four slot kabola. Ay isang malaking rason po kabola kaya nila na ipanalo yan is of course na-suspend po si Momo Wei, yung pong foreign student player po kabola nito pong UE, and that decision was really explosive kabola, na talagang nag-resign pa po yung chairman po na taga UE kabola ng UAAP. Ganun po katindihan. Now after the game, naglabas ng statement yung both coaches ng dalawang team, si UE Jack Santiago kabola at itong si Coach Tab Baldwin kabola. So dito po yan, no? Of course, posted po yan nitong si Ginoong Navin Ganglani kabola, and we copied and provided po the transcript kabola. Now, between the two statements, si Coach Tab po, ang pinaka pagbabasahin mo kasi yung statement niya, sobrang abstract kabola. Ito may mga ibang statement na ayaw dumirekta dun sa punto kasi sila po yung binibigyan ng aligasyon, pero ayaw niya sagutin yung mismo aligasyon kabola. Ina-abstract niya, kumbaga binabanatan niya mismo yung mga nagsasalita imbes po na yung mismo aligasyon, while yung statement po ni Coach Jack kabola sobrang kompleto kasi po binigay niya po, nagbigay pa nga siya ng mga potential evidences to support his claim kabola. And klaro yung claim nila na they are against the decision about Momo Wei because of this and this and this. Yung kay Coach Tab, sobrang abstract. Then ang binabanatan again yung speaker. Imbes mo na yung issue. Yung pag mga ganyan kasi po na klase po ng mga debate kumbaga kabola, palagi akong magsaside dun sa mas obvious kabola na alam yung pinupunto at nagbibigay na ebidensya at hindi inaatake yung personalidad nung nasa kabila kabola, kundi yung mismo talagang tinatagil po na issue yung pinagdedebatehan. Kaya between the two sides, I am leaning towards my support with Coach Jack Santiago and UE, and then Adamson kabola. Now, some comments po before we tackle the perfect trade between Ginebra and TNT. Pag-usapan muna natin to mga ito po regarding po ito dun sa latest natin na post na trade nga po ng Northport sa San Miguel na potential kabola. Sabi po ni Gemma Arte, Boss Andy, kapag nagsasawa ka ka-rumor sa mga content mo, it is a fun discussion, ba't ako magsasawa kabola, diba? Maganda, tautuha plus 2 future first kasi kailangan ng NPL bigs at guards. I think that is fine kabola kasi San Miguel naman po yan. That is could be pointing po as a fair trade pa rin, pero alam naman natin galawan ng San Miguel. Kumbaga, na lang yan, kahilingan kabola na maramang hindi po magkakato. Alex Prado, mapakinabangan pa rin ng Northport si Lassiter kahit may edad na. One thing is, he experienced shooter. Tama naman kabola, diba? Experienced shooter yan. So, talagang makakatulong yan, no? Kabola, kahit na nung team pa po siyang makasali. Now, yung perfect trade nga natin between Ginebra and TNT, in retrospect po dun sa rumor na gusto po ni Ray Parks na makasali po sa Ginebra kabola, is that Stanley Pringle, Onubera, and first round pick for Ray Parks. I think that is the perfect package if you consider everything. If you consider the reality na sasabihin ni Ray Parks, halimbawa, never akong babalik sa PBA kung hindi rin naman sa Ginebra, diba? So getting a package of Stanley Pringle kabola, yes, hindi naman na siya siguro talagang starting caliber kabola, pero will still be a rotation guard na may experience po sa playoffs. And Onubera, balis na po ng prime undersized big man pero playable. So you will be having 2 pieces dun sa rotation mo plus a first round pick. And knowing nga po na maganda naman po ang bigayin ngayon sa draft, palalim lang yan na palalim, is this first round pick could be worth it. So kung ang nangyayari po dito, kapag po kinonsider natin sa Ray Parks na willing na maglaro sa TNT, of course this is not a fair trade.
pero bababa nga po yung trade value niya with the reality na baka ayaw niya po maglaro talaga sa TNT or hindi siya babalik sa TNT. So, dapat ibaba mo rin yung value mo. And for me, if TNT can get this package, this is already perfect for them. So, baka ba sa palagay mo, anong perfect mo na Ray Parks to Ginebra trade? Comment lang po sa baba.